Love's Trial Run, Finding Forever. Kabanata 6. Bilang asawa ni Alden Finn, hahayaan ba niyang masiraan siya ng loob sa ganitong bagay? Ano man ang lahat, ang katotohanan na si Catherine Bowles ay lumabas at umamin na lumikha ng gulo, ganap na nilinis ang reputasyon ni TNE Entertainment. Ang mga talakayan sa HF ay matagumpay nang tinanggap nila ang paghingi ng tawad ni Daniel Paliser at ang posisyon ng tagapagsalita ay ibinigay kay Miss Andrea Blanche, gaya ng orihinal na nilayon, dahil siya ay biktima rin. Pagkatapos ng insidenteng ito, inaasahang tataas ang kanyang kasikatan. Ang TNE Entertainment at Andrea Blanche ay nakabawi mula sa insidente na ganap na hindi nasaktan, ngunit si Miss Catherine ay ganap na nawasak. Sa isang iglap, nagsimulang lumabas ang Queen of Hype, shimming model, Green Tea Bix Catherine, at iba pang katulad na termino sa mga rangkang sa paghahanap at ang lahat ng resulta ng paghahanap ay humantong sa mga talakayan na puno ng nakakasakit na pananalita. Si Catherine ay nakaupo sa kanyang silid na nanunood ng balita. Sinubukan niyang manatiling kalmado dahil alam niyang lahat ng pinagtitiisan niya ngayon ay malapit ng mabaligtad. Si Daniel at Andrea ay magdurusa ng 10 beses na higit pa kaysa sa nararanasan niya ngayon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, sa mata ng publiko, ang kanyang imahe ay ganap na gumuho. Kahit na ang tagapaglinis ay hindi napigil ang magbigay ng kanyang saloobin, Miss Catherine, maaari mo bang igalaw ang iyong mahalagang mga binti? Hindi mo ba nakikita na sinusubukan kong maglinis dito? It's not like you have a show to attend, yet pumapasok ka pa rin araw-araw. Sumasakit ang likod ko sa paglinis sayo. Naging malamig ang ekspresyon ni Catherine. Kahit na siya ay nahulog sa isang mababang punto sa kanyang karera, ito ay hindi nangangahulugan na siya ay papayag na kahit sino lamang upang i-bully siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Daniel Paliser na sinisigurado na ilalagay ang tawag sa loudspeaker para marinig ng cleaner ang kanilang pag-uusap. Daniel, napakababa ng posisyon ko sa kumpanyang ito na karapat-dapat akong kausapin, kahit na ng cleaner. Kunin ang kanyang pangalan at sabihin sa HR na i-dismiss siya, walang pag-aalinlangan na sagot ni Daniel Paliser. Ibinaba ni Catherine ang telepono at tumangala sa naglilinis na may malamig na tingin, dahil madali lang akong makisama, hindi ibig sabihin na maaari mo akong kausapin ng basta-basta. Dahil hindi ako modelo, hindi ibig sabihin hindi na ako miyembro ng Bowles family kung gugustuhin ko, makakagawa ako ng isang simpleng tagapaglinis na tulad mo na walang trabaho magpakailanman, nang hindi nag-aangat ng daliri. Namutla ang mukha ng naglilinis habang pinagpawisan siya ng malamig. Hindi niya alam na si Miss Catherine Bowles ay nakakatakot. Mabilis siyang yumuko bilang paumanhin. Miss Bowles, hindi ko na uulitin. Kahit na mataas ka sa iba, dapat pantay ang pakikitungo mo sa iba. Not to mention the fact that you are below others. Ayaw ni Catherine na pahirapan ang mga tauhan, ngunit kailangan niyang turuan sila ng leksyon. Pagkatapos magsalita, tumayo siya. Nakatanggap siya ng SMS mula kay Daniel Paliser para pumunta sa kanyang opisina. Catherine, ang imahe mo ngayon ay bumagsak sa kailaliman ng bangin kaya. Nagayos ako na makibahagi ka sa ilang aktibidad. Sana, matubos mo ang iyong sarili sa harap ng publiko. Hindi ba nasaktan si Andrea Blanche? Bakit hindi mo siya puntahan at alagaan para ay pakitang nagsisisi ka? Baka makakuha ka ng ilang boto ng simpatiya. Sinuri ni Catherine ang mukha ni Daniel at tinanong kung bakit hindi niya napansin kung gaano siya kaiyahiya. Malinaw na ginagamit ni Andrea ang pagkakataong ito para hiyain siya. Gayunpaman, talagang iminungkahi ni Daniel si Catherine na alagaan siya. Kailangan mo lang magpakita ng palabas sa harap ng mga kamera sa loob ng ilang minuto habang ang footage ay nai-broadcast ng live. Ang orihinal na akala ni Daniel ay tatanggi si Miss Catherine. Ginamit ni Andrea Blanche ang kanyang anak na ipinagbubuntis bilang leverage laban kay Daniel para tanungin siya kay Catherine ng isang hindi makatwirang kahilingan. Ngunit, sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumango siya bilang pagsang-ayon. Okay. Payag ka bang gawin ito? Mula nang masaktan si Andrea Blanche, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataong bisitahin siya. Ito na ang perpektong pagkakataon, sagot ni Catherine sa isang poised na paraan. Kung ganoon, hahanap ako ng mga taong mag-e-escort sa iyo palabas dito. Ang daming reporter sa labas. Si Catherine ay nanatiling kalmado at nakikinig kahit na alam niyang ang plano ni Andrea ay pahirapan siya. Alam niya. Ang mas mataas at mas malakas na pakiramdam ni Andrea ngayon. Mas mahirap siyang mahulog. Ang taong tatawa sa huli ay dapat pa ring matukoy.
Hindi nagtagal, sumakay si Miss Catherine sa kotse ng assistant ni Daniel Falliser at nagtungo sa Chanhae Hospital. Habang nasa daan, nag-message si Miss Catherine, "Hobby, huwag kang mag-alala sa anumang balitang makikita mo tungkol sa akin, may plano ako. Isa pa, gusto kong umuwi ngayong gabi, maaari ka bang magpadala ng sundo sa akin mula sa ospital ng Chanhae? Hindi ko alam kung saan ang bago nating bahay." Sa kalagitnaan ng isang pulong, natanggap ni Alden Finn ang mensahe ni Miss Catherine. Sa kauna-unahang pagkakataon, natigilan siya sa kanyang ginagawa, dahilan para magtinginan ang lahat ng mga nakatataas sa kumpanya sa pagtataka. Anong uri ng taong maladyos ang may ganoong impluwensya? Hindi pinansin ni Catherine ang mga reaksyon ng mga taong nakapaligid sa kanya, ang tanging natutuon niya ay ang nakakaawang tono ni Catherine. Mabilis siyang nag-reply sa mensahe nito, "Good girl, I will pick you up later." Matapos matanggap ang mensahe ni Alden, hindi maiwasan ni Catherine na isipin ang ekspresyon ni Alden habang tinatawag siyang magandang babae. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay kurbadong parang dalawang crescent moon. Sa sandaling ito, tiningnan ng assistant ni Daniel Falliser si Miss Catherine mula sa kanyang rearview mirror, "Maaari ka pa ring ngumiti ngayon, ngunit maghintay hanggang sa malaman mo kung ano ang darating sa iyo." Alam ni Miss Catherine na ang buong mundo ay kasalukuyang galit sa kanya, ngunit pinilit niya ang sarili na huwag pakialaman ang iniisip ng iba. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Alden Finn, nagpadala siya ng mensahe sa kanyang manager. "Miss Lily Larsen, inayos na ni Daniel Falliser na alagaan ko si Miss Andrea Blanche sa ospital. Malapit na ako, handa ka na ba? Anyone perceptive enough would be able to tell that mistress is using this as an opportunity to humiliate you. Sa tingin ba niya magagawa niya yon? Matagal na akong handa, I'm sure the public will be naaaliw. May mga larawan at video ako. Maaari mong ilabas ang mga larawan. Panatilihin ang video para mamaya. Gusto kong bigyan ng oras sina Daniel at Andrea para magtalo. I understand. We should wait for the right time. When they are at their worst, I will release the video and seal the deal." Si Lily Larsen ay abnormal na nasa sabik, gusto kong mahulog si Andrea Blanche kapag siya ay nasa pinakamataas na punto. "Catherine, kahit na napakaraming tao ang nangiinsulto sa iyo, napansin kong mayroon pa ring maliit na minorya na nananatili para sa iyo. May ilang kabutihan na nanggaling sa lahat ng ito. Miss Larsen, mangyaring mag-ingat." Pagkatapos ng kanyang mga mensahe sa kanyang manager, agad na tinanggal ni Catherine ang kanyang buong pag-uusap habang ang sulok ng kanyang mga lobby ay bahagyang kurbadang paitaas. Sa loob ng isa sa mga pribadong silid ng ospital, si Miss Andrea Blanche ay mahinang nakaupo sa kama. Ang pag-iisip lamang na mapahiya si Miss Catherine sa isang sandali ay kumislap ang kanyang mga mata. Kailanman sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya naisip na si Catherine ay magiging napakatanga para tanggapin ang lahat ng sisihin. Hindi lang niya pinalaki ang halaga ni Miss Andrea, tinulungan din niya itong masiguro ang pakikitungo ng tagapagsalita sa HF. "Andrea, malapit na si Catherine. Pagdating niya ay bubuksan ang mga kamera at maisasahimpapawid ka ng live sa loob ng 3 minuto. Sa isang sandali ay hihilingin ko sa doktor na pumasok para palitan ang iyong mga benda. Kasabay nito, ako naman ay ipapahugas ko kay Catherine ang iyong mga paa." Sa wakas ay dumating na ang araw na ito. Bulalas ni Miss Andrea, matagal na siyang natatabunan ni Catherine. Mula sa puntong ito, nangako siya na patuloy na umakyat ng mas mataas at mas mataas. Hahakbang na sana siya sa buong Miss Catherine, kunin si Mr. Daniel Falliser sa kanya at maging unang ginang ng TNE Entertainment. "From now on, you will only get better. Plus, the annual Top 10 Model Awards are about to make their selection, I'm sure mapipili ka. That time, you will be one step closer to pagiging isang nangungunang modelo." Dahan daw ang inilantad ni Miss Andrea ang mga bakas ng isang ngiti, ito ay mas mahusay kaysa sa anumang napanaginipan niya. Sa lahat ng nangyayari sa kanya, nagsimulang lumaki ang kanyang pagmamataas. Ang ospital ay nagbigay ng karaniwang hindi kanais-nais na amoy. Pumasok si Miss Catherine sa ospital, sinamahan ng katulong ni Daniel Falliser, siya ay nag-iisa na walang sariling katulong na sumusuporta sa kanya. Matapos mahanap ang silid ni Miss Andrea, nakita ni Miss Catherine ang katulong ni Miss Andrea na nagbabantay sa pinto. Ito ang lalaking nagsabing siya mismo ang gumawa ng lahat ng desisyon sa araw ng palabas. Inihagis nito ang lahat ng sisi sa kanya. "Nandito ka," sabi niya habang tinitignan siya ng taas-baba.
Sinadya niyang pahirapan si Miss Catherine, maghintay ka lang dito, nagpapahinga pa si Miss Andrea. Itinaas ni Miss Catherine ang kanyang handbag gamit ang kanyang dalawang kamay at tumingin ng diretso sa mga mata ng assistant ni Miss Andrea Blanche. With a slow and gentle voice, she asked, alam mo ba ang apelyido ko? Kalokohan. Sinong hindi nakakaalam na Bowles ang apelyido mo? Dahil alam mong Bowles ang apelyido ko, dapat alam mo ang background ng pamilya ko. How dare a little assistant like you act arrogantly in front of me? Ako. Si Miss Catherine ba iyon? Mangyaring pumasok. Narinig ni Andrea Blanche ang boses ni Miss Catherine sa labas at nakaramdam ng pagkadismaya sa katangahan ng kanyang assistant. Kung gusto niyang labanan si Miss Catherine, hindi ito ang tamang paraan. Kung tutuusin, nasa likod pa rin niya ang pamilyang Bowles, kahit hindi na siya gaanong pinapansin ng mga ito noong sikat pa siya. Itinaas ni Catherine Bowles ang kanyang ulo at pumasok sa silid na hindi pinansin ang galit na katulong. Nang makita si Andrea Blanche na nakaupo sa kama at kumikilos ng nakakaawa na may isang nasugatan na binti, ngumiti siya, Miss Andrea, okay ka lang. Alam ni Catherine na sinadyang sakta ni Andrea Blanche ang kanyang sariling binti upang pigilan si Mr. Daniel Paliser na magpakasal na pakawalang awa ng babaeng ito. Nabalitaan ko mula kay President Paliser na magpe-file tayo ng 3 minutong live broadcast, tama ba? Catherine, para kaming magkapatid, handa akong tulungan ka sa pabor na ito para matubos mo ang iyong sarili sa harap ng pampubliko. Saglit na nag-alinlangan si Miss Catherine. Hindi siya makapaniwala kung gaano kawalan Gia si Andrea Blanche, halos kapantay niya si Daniel Paliser. Ang katotohanan sa likod ng insidente ng pagpapalit ay nalaman sa pagitan nilang tatlo, ngunit kumilos si Andrea Blanche na parang walang nangyari. Medyo nagalit si Miss Catherine habang sinasabi niya sa galit na tono, binisita lang kita. Hindi mo talaga kailangang maging magalang. Tama, naghanda na kami ng eksena para sa inyo. Saglit lang, papasok na ang doktor para palitan ang mga benda ni Miss Andrea. Sa pagkakataong iyon, para ma-highlight ang sinseridad mo, inayos namin na hugasan mo ang paa ni Miss Andrea. Para makita ng publiko kung gaano ka nalulungkot. Tama na. Galit na pinutol ni Miss Catherine ang dalawa, Andrea Blanche, ang insidente ng pagpapalit, alam mo at ako ang totoo. Hindi mo ba naisip na oras na para huminto ka? Catherine, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Dapat ba talagang i-flip mo kung ano ang tama at mali? Ang boses ni Miss Catherine ay may pakiramdam ng inaabuso, kung hindi dahil kay Daniel Paliser, hindi kita matitiis ng maraming beses. Hindi pa ba sapat ang naitulong ko sa iyo? Catherine, tama na, hindi ka humingi ng tawad, kailangan mo rin bang manira ng ibang tao? Inamin mo na ang lahat ng bagay para sa hype. Si Andrea Blanche ay isang dalubhasa sa pag-arte, hindi siya nadula sa kanyang mga salita at pinanatili ang kanyang pagiging inosente. Hindi talaga ako hihingi ng tawad sa'yo. Hindi inaasahang sinabi ni Miss Catherine sa seryosong tono. Sa oras na ito, ni-record ng assistant ni Andrea Blanche ang kanyang mga salita at agad na naipost ang video online na may headline na, Attention-seeking Green Tea Bix being insincere, secretly declares, tiyak na hindi ako hihingi ng tawad sa iyo. Sa isang iglap, 1,000 alon ang muling hinalo. Handa nang bumagsak kay Miss Catherine. Dumagsa ang mga reporter sa eksena, ngunit walang hamarang kay Miss Catherine, naiwan si Miss Andrea Blanche na mag-isa na umiiyak ng malungkot sa harap ng kamera. Akala ko sa orihinal, dahil pareho tayong modelo, hindi ko na itutuloy ang pangyayaring ito, ngunit si Miss Catherine ay lumampas na. Hindi lamang siya tumanggi na humingi ng tawad, naghagis din siya ng mga salita ng pang-aabuso. Doon nagsimula ang digmaan ng dalawang modelong hindi marunong magpigil sa harap ng madla, gumawa ng nakakaiyak na drama na pumukaw sa atensyon ng mga dumadaan para tumigil at magsiksikan. Mabilis na tumugon si TNE Entertainment sa pamamagitan ng paglabas ng isang pahayag, paghingi ng tawad sa publiko at pagsasabi ng kanilang intensyon na seryosong harapin si Miss Catherine, na nagbigay ng ideya na itatanggal na nila siya. Kasabay nito, ang sinabi ni Miss Catherine, talagang hindi ako hihingi ng tawad sa iyo, ay naging viral na parirala online. Tulad ng lahat ay iniinsulto si Catherine. Isang sikat na online na personalidad ang naglabas ng album ng mga larawan. Ang album ay pinamagatang, hindi sa hindi hihingi ng tawad si Miss Catherine, hindi siya dapat humingi ng tawad. Ang album ay puno ng mga larawan nina Andrea Blanche at Daniel Paliser na magkayakap. Sa mga larawan, parehong nasa ospital sina Andrea at Daniel.
Si Daniel Paliser ay nasa ibabaw ni Miss Andrea Blanche habang suot pa niya ang kanyang hospital gown. Naningkit ang mga mata ng lahat ng netizens sa pagkabigla ng tumugon din ang isang sikat na website sa pamamagitan ng pagdedemand sa isang post, ibunyag ang katotohanan sa likod ng insidente ng pagpapalit kay ng kasikatan ni Miss Catherine Bowles. Kasama sa post ang lahat ng magagandang detalye ng insidente, gamit ang katotohanang nanloloko sina Andrea Blanche at Daniel Paliser para itakda ang tono. Nagbigay ito ng malinaw na pagsusuri kung paano napilitang makipagkompromiso si Miss Catherine, pagkatapos ay humantong sa pagsugpo at sa wakas ay itinulak sa galit na reaksyon. Para sa kapakanan ng pag-ibig, napilitan siya ang sisihin ng lahat. Kasabay nito, ang may bahay ng kanyang nobya ay sumusulong at nagpapahiya sa kanya. Tulad nito, natuklasan ang iskandalo. Ang mga matalik na larawan nina Daniel Paliser at Miss Andrea ay kumalat kung saan-saan at sa wakas ay natuklasan ng mga netizens, bukod sa kapalit na insidente, walang kahit isang piraso ng masamang balita tungkol kay Miss Catherine na lumulutang sa paligid. Kahit na naghahanap pa ng 3 taon, ang makikita lang nila ay mga larawan ng kanyang pagmomodelo sa entablado kasing ganda ng dati. Ang babaeng ito, na sumuko sa kanyang karera para sa pag-ibig, ay hindi kailanman sinubukang ipaliwanag ang kanyang sarili kahit isang beses. Kahit na matapos ang kamakailang insidente, agad siyang tumayo at kinuha ang buong responsibilidad. Mahal na Diyos, lahat ay hindi naiintindihan si Miss Catherine. Marunong talagang kumilos si Miss Andrea Blanche. Sinong mag-aakala na susupilan ni TNE Entertainment ang kawawang babae? Ang mga mesa ay muling lumiko. Hindi mabilang na mga tao sa online ang nagsimulang makonsensya dahil sa dati nilang paghusga kay Miss Catherine, ang kanilang damdamin para sa kanya ay mabilis na naging maliwanag. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Miss Andrea ay nasa kalagitnaan ng isang panayam, hindi ko na alam kung paano susuriin ang kanyang kawalang hiyaan. Natulala ang reporter nang biglang inilabas ng kanyang katrabaho ang kanyang telepono para ipakita sa kanya ang isang bagay. Matapos makita ang mga larawan, itinaas ng reporter ang telepono at tinanong si Miss Andrea Blanche, "Miss Andrea, totoo ba ang mga larawang ito?" "Ano ito?" Namutla ang mukha ni Miss Blanche. "Ito ang mga matalik na larawan mo at ng CEO ng TNE Entertainment na si Daniel Paliser. Gusto mo bang dagdagan ko pa ang detalye tungkol sa eksaktong ginagawa mo sa mga larawan?" Natigilan si Miss Catherine. Kanina lang si Miss Andrea umiiyak pa rin siya sa harap ng kamera na parang nakakaawa. Ngayon, bigla na lang siyang naging mistress na nanligaw ng nobyo ng iba. Sa kanilang mga mata, wala siyang pinagkaiba sa mga bagong modelo na nagbebenta ng kanilang mga sarili para umakyat sa industriya. Higit sa lahat, wala siyang mahanap na mga salita para sa kanyang sarili. Nakaramdam ng hiya ang mga reporter para sa kanya. "So, these photos are real, I suppose. On one side you were crying, while on the other, nagnanakaw ka ng boyfriend ng iba," biglang humigpit ang mga tanong ng babaeng reporter. "Hindi. Obvious naman ang mga litrato, don't tell me gusto mo pa ring i-deny. Hindi, lahat ng ito ay peke. Lahat ito ay bahagi ng mga plano ni Miss Catherine." Biglang nawala ng magawa si Miss Andrea sa harap ng kamera, "Huwag ka nang mag-pay film, lumabas ka na, ayoko nang magpa-interview, go." Ang babaeng reporter ay nagpakawala ng malamig na, hinamak niya si Andrea. "Miss Blanche, kahit na nakasanayan na nating lahat sa entertainment industry, kailangan ko pa ring sabihin sa iyo ito. Paparusahan ng Diyos ang mga may masamang intensyon, may hustisya sa salitang ito. Sa pamamagitan lamang ng mga aksyon ni Miss Catherine na lumabas at ilagay lahat ng sisi sa sarili niya, simula ngayon, hindi na ako magsusulat ng masama tungkol sa kanya." Si Andrea Blanche ay nanginginig sa takot. Sa sandaling umalis ang mga reporter, tumawag siya sa telepono kay Daniel Paliser. "Daniel, nakita mo na ba ang mga litrato? Anong gagawin natin?" "Mga litrato lang, ano ang kinakatakutan mo? Kasalukuyang gumagawa ng solusyon ang kumpanya." Mahinahong tugon ni Daniel Paliser. Gayunpaman, sa loob, hindi siya kalmado gaya ng kanyang pagpapakita. Sa paglalantad ng lahat, hindi lamang ito makakaapekto sa kinabukasan ni Miss Andrea pati na rin kay TNE Entertainment, ngunit maaari rin itong maging sanhi ng pagkawala ni Catherine Bowles ng tuluyan sa kanya. Kung tutuusin, pinigilan siya nito at niloko. Si Miss Catherine dapat ang nasa likod ng lahat ng ito. Kung hindi mo siya pinili, sa tingin mo ba mangyayari ang lahat ng ito? Pagkatapos niyang magsalita, galit na ibinaba ni Daniel Paliser ang telepono.
Pagkatapos mahanap ang numero ng telepono ni Miss Catherine, tinawagan siya nito. Halatang nagri-ring, kinuha ni Miss Catherine ang telepono. Sa totoo lang, hawak ni Miss Catherine ang kanyang telepono sa kanyang kamay. Nai-imagine niya kung gaano kabalisa ang nararamdaman ngayon ni Daniel Paliser, kaya nagpa siya siyang huwag ng kunin. Pagkatapos tumakbo palabas ng silid ni Miss Andrea, si Miss Catherine ay nakahanap ng isang lugar na tahimik na mapagtataguan, habang hinihintay niya si Alden Finn na magpadala ng isang tao na susando sa kanya. Sa kanyang pagtataka, nagpa siya si Mr. Alden Finn na pumunta ng personal. Catherine, pasok ka. Matapos marinig ang malalim na boses nito, nawala ang lahat ng pagkabalisa sa puso niya. Patuloy na tumunog ang telepono, ngunit inihagis niya ito sa likurang upuan ng kotse ni Alden Finn. Hindi ka ba nagpasando? Tanong ni Alden na inihayag ang isang bahagi ng kanyang gwapong mukha. Alam mo na ang sagot, ngumisi si Miss Catherine. Ang layunin niya ay hanapin siya ni Daniel Paliser buong magdamag at maranasan ang pakiramdam ng paghihirap. Tumigil sa pagsasalita si Alden at itinoon ang tingin sa harap niya. Samantala, ang tingin ni Catherine ay nakatuon sa itim na nunal sa earlobe ni Alden Finn. Para siyang ipinanganak na may hikaw, na nagbibigay sa kanya ng bahagyang masama at mapanganib na aura. The way you're looking at me. Inviting me to kiss you. Hug you. Or. Pinipigilan ni Miss Catherine ang kanyang kaba. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Alden para iwasan ang madamdaming tingin nito. Bago tayo pumunta sa bago nating tahanan, pwede bang samahan mo muna ako sa isang lugar? Pagkatapos natin, pwede bang tapusin natin ang hindi natin natapos kagabi? Ha? Casual na tinanong siya ni Alden, ngunit hindi maitago ni Miss Catherine ang kanyang kaba dahil sa kaibuturan niya ay alam niyang maaaring hindi niya makuha ang parehong lakas ng loob niya noong nakaraang gabi. Hindi siya pinilit ni Alden, at hindi rin siya nagpatuloy sa pagsasalita. Hinayaan lang niya itong ipagpatuloy ang paghawak sa braso niya habang nagpapakawalan ng isang nakakalokong ngiti. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Love's Trial Run, Finding Forever. Please don't forget to like and share to my YouTube channel. Maraming salamat sa inyong suporta.